Pagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Ito po yung pangalan ng programang ito. Ang pagbubunyag ng katotohanan ayon sa Biblia. Po, o yung salita ng Diyos na nasa Biblia. Wala po tayong minamagic na talata sa Biblia. Women Bible, ang Biblia ng mga pastor. Kung ano po yung nakasulat, yun lang po ang ating binabasa. Hindi po na natin binabago ang laman niyan. Sapagkat ang laman po ng nakasulat, Tagalog na Tagalog at maliwanag na maliwanag. Hindi na kailangan pilipitin ng pilipitin para lang may sangkap yung gusto mo o yung gusto ng mga tagapagturo sa iba't ibang klaseng reliyon. Di po. Masama po yun, ano? Hindi mo dapat babaguhin. Higit sa lahat, huwag mong dapat pipilipitin ang salita ng Diyos. Kasi pag binabago mo at pinipilipit mo, para mo na rin sinabing magaling ka pa sa Diyos. Ano po? Ganyan pong nangyari kay Satanas. Nang magmataas po siya. Ayan. Naging masama po ang laman ng kanyang puso. Ano po? Gusto niyang tumungtong mas mataas pa sa tungtungan ng Diyos. Gusto niya pa pong unahan ng Diyos. Pero hindi po papayag ang Diyos. Sapagkat si Satanas o Diablo, siya po ay nilalang lamang ng Panginoong Diyos through Jesus Christ. Po, kaya hindi pwedeng lampasan mo ang Diyos. Kaya kapag yung mga turo at aral ng Panginoon Diyos, pinipilipit mo, kaibigan, baka mangyari sa iyo ang nangyari kay Satanas. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, kami po'y lumalapit sa luklukan ng biyaya. Suguin mo po ang iyong Santong Espiritu upang siya magpatuto sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang puso at isip ng mga taong nanonood ng video ito. Sila man po ay may dalang bigat sa kanilang buhay yung paghahanin. Kung mayroong mga sakit, iyo pong pagalingin. Maraming salamat po sa iyo, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos ayon po sa nakasulat sa Biblia. Ang Biblia po, pag binabasa mo, hindi po siya nananakot. Naalala ko po ng araw, nang nag-aaral po ako ng TESDA, meron kaming isang profesor. Ang sabi niya, yun daw po namin, yung mga kasamahan namin sa Japan, kasi nakapagtrabaho po siya sa Japan. Nang sinabi niya po, ewan ko kung gaano ka totoo, 20 years daw po siya nagtrabaho sa Japan. Po, sabi niya, yung mga kasamahan namin sa Japan, nananakot daw po sila. Sinabi daw po ng mga kasamahan namin sa Japan, na may impyerno kayo. Yun po, pinangangaral daw po. Kaya pala, hindi siya kumbinsido.
Nung napunta siya daw dito sa Philippines, na-invite siya sa isang simbahan, kung saan yung simbahan kong dinadaluan din. Hindi siya kumbinsido kasi nga po nananakot daw yung mga kasamahan namin sa Japan. Ang Biblia po hindi nananakot. Isinulat po yung salita ng Diyos para ituwid ang tao sa kanyang pananampalataya. Ano man ang gawin mo, kaibigan, pananampalataya ang hahanapin ng Diyos sa iyo. Ano? Hindi kanya hahanapan. Kaya dito po, lagi ko sinasabi, walang involved na reliyon dito. Hindi po ako nagsasalita about religion. Bakit? Bakit gano'n? Ang akin po, puro salita lang ng Diyos sa Biblia. Kaya nga, pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Sinabi ko pag pagbubunyag ng mga reliyon ninyo? Hindi po. Kahit anong reliyon po kayo, welcome kayo. Hindi ko po pinakikilaman ng reliyon nyo. Basta binahagi ko po ang salita ng Diyos at nasagasaan ang reliyon mo. Pasisiyahan tayo, walang personalan. Kung dapat kang ituwid, magpatuwid ka sa salita ng Diyos. Ano po, kung halimbawa, ang reliyon mo, ganitong klaseng reliyon, pagkatapos may nababasa sa Biblia, mali pala yung ginagawa mo. So, anong gagawin mo? Sundin mo po yung nasa Biblia. Yung ginagawa mo, talikuran mo na. Ano po? Hindi ko sinabi lumipat kayo ng reliyon. Hindi ko rin sinasabi, hindi ko ina-advise. Kung gusto nyo lumipat, kayo po magpasya. Kayo ang magpasya. Buhay ninyo yan eh. Hindi ko naman buhay yan. Basta ang aking buhay, ito, magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Ha? Kaibigan, i-share mo ito ha. Malay mo, makatulong ka. Kaya sana naman kung anong sinishare mo sa social media na wala namang katuturan, i-share mo ito, salita ng Diyos, sa aking munting video. Okay, ang tatalakayin po natin. Ang Panginoong Yesus ba ay darating o hindi? Yan ang tanong po na ating papaksayin. Sige, kunin na po natin yung ending. Ang babasay ko yung ending na. Kung ano pong gusto nyo. Magbabasa muna ako ng talata o babasay ko na lang yung diba na ending na? Ano po? Kumbaga sa pelikula, pagbukas ng tilon, the end. Ano po? Pahayag. Yan, pahayag. The end na yan. Ang libro ng pahayag, Apocalypse o Revelation. Uling bahagi ng Biblia yan. Tignan nga natin. Sa Revelation o pahayag 22:20. Sinabi ng nagpapatotoo sa lahat na ito, tiyak na nga, darating na ako. Sagot po ni Juan, Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Ano po? Ilalaga pa ba natin? Kasi, ang tanong darating ba si Jesus o hindi? Kahit hindi ka na sumagot, kaibigan, ito na sumagot na si Jesus Anong sabi niya? Darating ako. Diyan na. Pero ang tanong ito, anong buhay meron ka kaya? Yan. Dadagdagan natin. So,
yung tanong ko po, kung darating ba si Jesus o hindi. Ang sagot ni Jesus, darating ako. Anong sagot naman ni Juan sa bundok ng Patmos? Amen. Dumating ka na ba, Panginoong Yesus? O kita niyo po. Sabi, sa panahon ni Juan po ito, sagot ni Juan, hindi niya sinabi, ay at saka na lang. Kundi ang sabi niya, Amen, dumating ka na, Panginoon. O kita niyo po. Ayun, baka sabihin niyo, bakit hanggang ngayon wala pa? Huwag po kayong mag-alala. Darating din siya. Kanya lang, kaya hindi pa siya dumarating. Okay, pumalawat muna po tayo, ano? Yan. Dito po sa Mateo 24, po itong gumagamit magnifying glass para walang nakakahalam ng araw o oras. Ito po yung title, ano? Sa Mateo 25, 24, 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakahalam, kahit ang mga hangyan sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakahalam nito. Wala po talaga nakakabatid. Kung sinabi man ni Juan yun na, Amen, dumating ka na, Panginoong Yesus, hindi rin alam ni Juan kung kailan darating. Basta ang sabi ni Jesus, darating siya. Ito po. Anong sabi ni Jesus? Walang nakakaalam. Walang nakakahalam. Pero marami pong mga pangahas na nagsabi na si Jesus ay darating na at dumating na. Mga Amerikano at meron pa pong nag-isaw-saw na isang Pilipino. Kita niyo po? Yung Jehovah Witnesses, umula sila na darating si Jesus. Ilang beses po silang umula, hindi dumating si Jesus. Yung Sabadista, Seventh-day Adventist, umula din sila. Hindi rin po dumating si Jesus. Alam niyo po, mga foreigner yun. Si Ellen G. White Sabadista, si Charlie Tase ng Jehovah Witness. Sa pakiwari ko po, dati magkakasama sa reliyon, nagkahiwalay-walay lang po sila eh. Nagsiula po sila. Paulit-ulit. Hindi dumating. Doon pa po yun matagal na yung mga hula nila. Nasa 1700s yata at saka 1800s. Kasi po nabasa sa sunog yung mga papel ko eh. Naku sana, naka-align po yung mga petsa eh. Hindi ko na po matandaan na nabasa. Ano po? Hanggang ngayon, di pa dumarating ang ating Panginoong Yesus. Yung Pilipino naman na sumausaw, na na-wanted po sa Amerika ng FBI, yung taga Davao, si Apollo Sige Buloy naman, inulahan niya, darating na po si Jesus. Tapos po, hindi siya dumating, sa bundok Tamayong po yun naka-video po sila, may sulo sila. Sabi nila, welcome, welcome. Hindi po dumating si Jesus. Kasabi-sabi ni Apollo Kibuloy, pinibigyan pa tayo ng isang pagkakataon. So, isang taon na naman. Pagdating po ng December 31, yun, nandun sa Tamayog, may ilaw na naman po. Wala silang ginawa kundi magsigawan ng welcome, welcome.
Hindi rin po dumating. Ilan reliyon na ba yung sinabi kong yan? 3 na, mga bulahan kasi. Sabi nga ni Yesu, walang nakakalam. Ayun, sila nakialam. Ibig sabihin, magaling pa sila kay Jesus. Pero sige, Buloy, may palusot naman. Dahil 2 beses siya nagkamali, pero nagmayabang. Sabi niya sa TV program nila nung hindi pa siya nakaban ng YouTube at saka ng Facebook. Wala, pinagpapatay na po yung programa niya sa social media. Kasabi-sabi niya, siya na raw po ang Kristo. Tinanggihan nila sa Israel ang Jesus. Yung Espiritu ni Jesus sa kanya dumating. Kaya siya na po ang sinabi niyang the appointed son. Siya na po yung nag-appoint sa kanya sarili. Tinatawag niyang appointed son. Appointed son pero na-wanted po. Ang daming kaso. Yung isang kaso niya, rape sa mga menor de edad. Yan po yung the late rapid fire. Po, si Lapid. Yan. Nagbulgar po. Pag na po, masyado ng niya si Gibole, durog na. Wala ko tayong magagawa. Sige. Kasi pati po mga reliyon, ibang reliyon, tinatapik siya sa YouTube. Kawawa po yung mga naloloko ng mga reliyon na ito. Ano po, sukat ba naman sabihin nila darating na? Meron pang isang nagsabi noon. Meron pa silang TV, radio program dito sa Pilipinas from Canada. Pero nagpunta pa rito yung mga membro na may dala ng placards sa kalsada. Darating na daw si Jesus. Hindi dumating. Kasagot-sagot po ng founder nila. Nagkamali ko ng korpula. Sa ganito pala darating. The same year. Nagbago lang po yung buwan. Dumating po yung buwan na yun. Di na naman dumating si Jesus. Balita ko po yung founder na yon, hindi ko na po maalala yung pangalan Inatake siya. Heart attack. Pero hindi namatay. Ano po? Kaya, wag niyo po pangangahasan na darating na si Jesus. Sinabi niya darating siya. Si Juan nga, ang sagot lang ni Juan Amen, dumating ka na, Panginoong Yesus. Pero hindi nagtanong si Juan, Panginoon, kailan? At saan? Wala. Pero si Jesus mismo po dito sa Mateo 24, sinabi niya, walang nakakaalam, kahit ako. Sige, ulitin nga natin. Para lang magkaroon po kayo ng baka sumobra po ang talino nyo at makapagsalita kayo ng hindi maganda na dumating na. Hallelujah. Ito po, babasahin ko sa 24, 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakahalam, kahit ang mga hangyel sa langit o maging ang anak man ang malamang ang nakakahalam nito. Tanging Diyos lang po pala nakakahalam. Pagkatapos sasabihin mong darating di lalabas, mas magaling ka pa sa Diyos. Ang tanong ito, ni-reveal ba sa iyo ng Diyos yan? Yung saksi po, yung founder nila, si Charles Taze. Ni-reveal ba ng Diyos sa kanya yan? Si Ellen G. White.
Nireveal ba ng Diyos sa kanya yan? Balita ko na bato si Ellen G. White, nagkaroon ng depresya sa utak eh. Si Kibuloy. Pero isa pang nagmamagaling yun. Taga Davao po yun, sa Tamayog. Naalala ko po, nang tumatakbong presidente si Noynoy Aquino. Ang katunggali niya po si Teodoro, yung pisan niya. Pareho po sila tumatakbong pagkapangulo ng Pilipinas. Sa TV program po nila, si Teodoro nagpunta po ron. Siyempre, isa lang ang ibig kailangan. Kaya siya nagpunta ron para makakuha ng boto. Kasi ganito po sa Pilipinas eh. Ang mga politiko lumalapit sa mga religious group para makakuha po sila ng endorso. Ano po? Yun, napanood ko rin po sa TV yun eh. Sabi ni Kibuloy, nagsabi nga appointed siya. Siya nga nagsabi nga appointed siya. Wala naman po sinabi ang Diyos doon. Sabi niya, sinabi sa akin ng Ama ng susunod na presidente, si Gibo Chidoro. Palakpakan po yung mga nauto niya, nabulan niya, naloko niya. Nandun po si Chidoro, no? Pinakikita rin sa camera sa TV. Yung tip. Siyempre, masaya si Chidoro. Isipin mo, sabi niya, sinabi ng Ama. O yun. Nung matapos po ang eleksyon, ang nanalo po si Pinoy. Si Pinoy po magpisa silang dalawa ni Chidoro. Pareho silang taga-Tarlac. Ano po? Yan. So, ibig sabihin, sinungaling si Kibuloy. Sinabi ng Ama. Ngayon, ang tanong, sino yung Ama sinasabi niya? Kapag sinabi niya ang Diyos Ama, aba, lalabas sinungaling ang Diyos Ama. Pero sa Biblia, mayroong isang sinungaling na Diyos na tinatawag. Sino? Si Satanas. Sabi ng Panginoong Hesus, 8:44. Babasahin ko po ano. Yung pong si Kibuloy, kaibigan dikit po ni dating Pangulong Duterte na yung channel 2, yung frequency sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po naibigay yung franchise ng channel 2 dahil po mayroong atraso yung channel 2 po sa kanya dahil siyang presidente. Yung franchise po binigay kay Kibuloy at kay Manny Villar. Ano po? Kaya baling-bali ang channel 2, hindi po maka-ere. Walang franchise sa panahon ni Kibuloy ay ni Duterte. Ngayon si Duterte, si Kibuloy, kahit po sa social media, wala po, hindi siya makapag-post. Yan. Hindi niya rin pinakinabangan. Kasi po, may pagka sa demonyo takbo ng utak nila. Ito, basahin ko po. 8:44. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang namamatay tao na, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ng ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ano daw pong kalikasan ni Satanas? Ama ng kasinungalingan.
liar. O ano sabi ni Kibuloy? Darating na, hindi dumating. Binibigyan pa ako ng isang pagkakataon, isang taon, kanya. Hindi dumating. Kamukat-mukat, ako na. Yun. Pagkatapos sinabi ng ama, si Gibo Chodoro, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Natalo si Gibo, nanalo si Pinoy, ang kanyang pinsan. Oh. Hindi po ba sinungaling? Oh. Wala tayong magawa. Kasi sila po, may influensya sa politika, may power po. Pero salamat sa Diyos, meron Diyos na makatarungan na hindi papayag. Ano po? Na mangyari ang gusto ng mga kayo na pong balang umatol sa mga yan. Kaya sabi po ni dating Senador Gordon, kakasuhan yung mga opisyal ng Parmali. Nagsalita na po si dating Senador Gordon. Bakit sila lang? Bakit si Duterte hindi kasali? Sa panahon po ni Duterte nangyari yung anomaly ng Parmali. Ginamit po yung COVID-19 na wala naman pong sapat na pondo yung Parmali, pero nakakuha po ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno. Ano po? Okay, iwanan natin yan. Politika po yan, Darating ba si Jesus o hindi? Oo o hindi? Ang sabi ni Jesus, darating ako. Kanya lang, ang pagdating niya, ang sabi niya, hindi ko alam kung kailan. Ang tanging nakakaalam lamang, ang sabi niya, ay ang Ama. Sabihin, ang Diyos, ang kanyang Ama. Ulitin po natin. 24 ng Mateo 36. Ngunit tungkol sa araw na iyon ay walang nakakalam kahit ang mga hangyel sa langit o maging ang anak man. O, kita niyo po. Siya mismo, maging akong anak, sabi niya, wala akong alam. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Yan. Ngayon, nagbigay po ng sign ang Panginoong Jesucristo. Ito po sa 37. Ang pagdating ng anak ng tao. Yan, ang tinatawag pong anak ng tao ni Jesus. Siya po. Title po yun, anak ng tao, kasi pinanganak ni Santa Maria. Ano po? Yung ibang reliyon naman, anong sabi nila? Nagsimula daw na umiral si Jesus nang ipinanganak ni Maria. Hindi po totoo yun. Wala pa pong tao sa mundo. Wala pang reliyon na kung sino-sino. Si Jesus po nag-e-exist na. Umiiral na. No po, kasama siya ng Ama na nasa langit. 1-1. Ano po, magkasama sila sa langit ng kanyang Ama. Okay? Ito po ang mga sinabi niya, mga palatandahan sa malapit ng pagdating niya. Ang pagdating ng anak ng tao, yan, sinasabi niya, anak ng tao, yung kanyang sarili po, ay tulad ng panahon ni Noe. Ayan, ginamit po yung panahon ni Noe. Ano naman yung panahon ni Noe na kanyang ginagamit o kanyang ginamit? Ano po? Sa 38. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa
hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Oh, ano daw po? Sa panahon ni Noe, ano daw ang mga tao? Ito, abala sa pagkain, nagiinuman, o nagsisipagasa, asawa, hanggang pumasok si Noe doon sa dahong. Yung, sabi po rito, barko, yung ibang salin po sa King James, dahong. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Yan. Ano daw po ang sign ng mga tao po busy? Nagsisikain, abala sa buhay, at saka nagsisipag-asawa. Hindi nila namalayan po, dumating na po yung baha. Alam niyo po, sa kasaysayan ni Noe sa Genesis, umuulan 40 days and 40 nights. Imbis na sipsipin ng lupa, yung tubig na galing sa ulan, habang umuulan, di po ba dapat sisipsipin ng lupa? Yung lupa po, imbis na sipsipin yung tubig, bumubukal ang tubig sa lupa. Sipin nyo po, umuulan. Yung lupa, lumalabas yung tubig ng lupa. Anong mangyayari sa mundong ito? Kaya inapawan po ng tubig ang mundong ito. Lumubog lahat. 40 days and 40 nights. Kaya ang naligtas lamang sa panahon na yon, kaya ang naligtas lang po noon ay si Noe, yung asawa niya, 3 anak niya, at saka 3 manugang. 8 tao. Isipin niyo po sa panahon ni Noe, nangaral pa si Noe. Pero anong ginawa ng tao? Hindi nila pansin si Noe sa kanyang pangangaral. Lalo na po ngayon, sa panahon natin, karanasan ko. Marami po akong nakikita, naguhumpukan. Sabi ko, Bible study po tayo. Ang dami po nilang dahilan. Kuminsan po, may mga senior citizen pa ako natatagpuan. Kasi meron pong isang grupo senior citizen doon sa nadadaanan ko, na sa tuwing umaga, naguhumpukan, nagkukwentuhan po sila. Nadadahanan ko palagi yun, hindi ko sila pinapansin. Minsan, in-approach ko sila. Bible study. Pinahulakan naman nila, pero ang sabi lang nila, huwag ko masyadong abahan. Kita niyo po, sila pa yung tumatawad. Kaya sabi ko hindi, maiksi lang. Minsan bibigyan ko lang sila ng isang talata, tatanungin ko lang, ganun lang. Basta lang makapag-share ako sa kanila. Pero pag nakapagbasa po ako ng isang talata, tatanungin ko sila, imbis na magsabi silang, yung tungkol sa sarili na, hindi. Ito, tinuturo. Nagtuturuan na po sila. Dina-justify nila yung sarili nila. Itinuturo yung katabi nilang senior. Yung iba namang senior po, mayroong isang 5-star ang dating. Kinalao na sabi niya, ay bawal sa amin yan, araw ng Sabado, sabi niya pa. Yun po ang dahilan niya. Kaya kung minsan po, dahil Sabado po ako lumalarga, hindi ako nakakapag-share sa kanila. Biyaya ng Diyos, patay na po yun. Hindi nagtagal. Hindi ko naman po sinabing gusto ko mamatay siya, no? Basta namatay po siya. Ano po? Yan.
Ganyan din po ang nangyari kay Noe. Nangaral siya. Tignan po natin ang sulat ni San Pedro. Ano po? Meron sulat si San Pedro. Ito po, ano? Sa ikalawang Pedro 2:5. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Kita niyo po? 8 tao ang niligtas ng Diyos sa panahon na dumating po yung 40 days and 40 nights na baha. Ano po? Yung tubig sa lupa lumalabas at yung ulan, umuulan po sa langit. Kaya inapawan ng tubig, lumubog ang buong mundo. Kaya yung pinalipad na ibon o kalapate ni Noe, nung una niyang paliparin, wala pa po nadapuhan, bumalik din sa kanya yon. Ibig sabihin lang, lahat ng nilalang ng Diyos ang naligtas lamang po si Noe, asawa niya, 6 na anak, 6 na manugang, at saka yung mga hayop na sinabi niya kay Noe na isakay yung mga hayop na pares, isang lalaki, isang babae. Lahat, ano man yung nabubuhay dito sa babaw ng mundo, patay lahat sila. Ngayon, sa panahon natin, kaya sabi ni Jesus, darating ako, pero ang problema, walang nakakahalam, sabi niya, kundi ang aking Ama. Yung iba po kasing mga tao, pagdating po sa salita ng Diyos, wala po silang pakialam. Ang katwiran nila, may reliyon na ako. Alam niyo po, dito sa Pilipinas, dahil Pilipino po ako, kung ang lahat ng reliyon dito matino lamang, bakit po ganon? Ang bansang Pilipinas po, nakahopo, mga magnanakaw. Ninanakawan po ang gobyerno. Kaya kinakasuhan po ang mga dating presidente. May reliyon po yan. Pero magnanakaw sila. Pamilyang magnanakaw. Mga kampon ni Satanas. Kayong nakakapanood ng video ito, sige nga kaibigan. Ako po, nagkaisip ako, presidente ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr. Ang dami po nilang kaso. Grapeng korupsyon. Pero dahil meron po silang impluwensya sa gobyerno, yung mga pangkaraniwan, Juan de la Cruz, matanda na, nakakulong pa. Pero yung si Ginang Imelda Marcos, hindi man po nakakulong. Si Johnny Andrele, hindi rin nakakulong. Si Johnny Andrele sa isang taon, birthday niya, 100 na. Pero malaya pa siya. Pero yung Juan de la Cruz, nagnakaw lang ng pagkain dahil sa gutom. Antimano po, diretso sa kulungan. Wala pong personalan.
Nadadahanan lang yan. Oh. Sa panahon ni Noe, 8 tao, ibig sabihin, malakas ang impluensya ni Satanas sa panahon na ni Noe. Kaya yung mga tao, imbis na makinig sila kay Noe na nangaral ng matuwid na pamumuhay, anong nangyari? Wala pong nakinig. Kasi kung meron sana nakinig, di sana hindi lang 8 yung iniligtas ng Diyos. Ngayon, sa panahon naman natin ngayon, anong sinasabi ng tao pag alukin mo silang Bible study? Ay meron na ako ng reliyon niya. Pinagmamalaki pa yung reliyon nila. Akala mo yung reliyon nila, garantisado pupunta sila sa langit. Oh. Kung minsan pa po, yung mga reliyon, inuumpluensyahan ng gobyerno. Kasi pag eleksyon, yung tumatakbo ng presidente pumupunta sa mga reliyon. Kaya yung mga reliyon na kumampi sa kanila, kahit gumawa ng anomalya, nangyari po yan eh. Anong sabi ni Eli Soriano nung araw, nung nabubuhay pa? Malakas sa gobyerno. Sabi niya. Kaya wala po nakakasuhan sa kanila. Kasi po, malakas. Ngayon, kaibigan, ikaw, na nanonood ng video ito, paano kung dumating bukas si Jesus? Masasabi mo bang kay Jesus? Saludo? Sabihin mo ba kay Jesus, Lord Jesus, mission accomplished ka mo ba? Hallelujah. Di po ako galit ha. Sa pagdating ni Jesus, isa lang ang hahanapin niya sa iyo, kaibigan. Sa akin, sa ibang tao, lahat ng tao, ang inyong pananampalataya lamang sa Kanya. Yung pananampalataya, yung pagsunod ninyo kay Jesus. Yan ang batayan ng Kanyang aanapin sa iyo. Kung sumunod ka ba o hindi. Kapag hindi ka sumunod, kahit sabihin mong ipatato mo pa sa likod mo si Jesus, tattoo lang yan. Hindi garanti yan. Kaya any moment, pwedeng dumating si Jesus. Kanya nga lang, sabi niya, hindi ko alam. Pero, yung mga signs na sinasabi ni Jesus sa chapter 24, halos naganap na pong lahat. Kaya anumang oras, pwedeng dumating siya. Ang tanong ito lang, kaibigan, nakahanda ka na ba? Nakahanda ka ba? Kayo po, kayong mga nasira ng video ito, isaisip nyo po, sa dami ng tao noon, 7 lang ang niligtas ng Diyos. Lahat namatay. Pwede bang mangyari yung nangyari noon kay Noe sa panahon natin? Opo. Pwedeng mangyari yun.